A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo naming mga kapatid sa pananampalataya at ang ating mga taga-subaybay, nawa ang pagbati ng Islam, ito ang kapayapaan, katahimikan, katiwasayan ng bawat isa ay mapa sa ating lahat. Lalong-lalo na ang mga ating mga kababayan na nanunood sa iba't ibang lupalop ng mundo. Inihiling ko sa Allah, ang tunay na tagapaglikha, na nawa ay pagkalooban kayo ng tunay na kapayapaan, katiwasayan, kapanatagan at katahimikan ng buhay. Allahumma amin. Dahil ito po ang tunay na pwedeng maituring na yaman ng isang tao, ang kapanatagan ng buhay natin. Yung tahimik ka, yung wala kang problema, yung wala kang stress. Maski may problema o anuman na stress ka, pero hindi siya gaano kabigat. Masya Allah. Mga kapatid, marami na tayong napag-usapan tungkol sa ating relihiyong Islam. Marahil sa mga sandaling ito ay samahan ako sa mga sandaling ito, mabigyan natin linaw, talakayan, ang tungkol sa paano tayo makitungo sa ating mga kapitbahay. Kapitbahay na Muslim, kapitbahay na Kristiyano, at kapitbahay na kamag-anak. Ano ang dapat nating gawin? Paano tayo makitungo sa kanila? Ano ang sinabi ng Islam patungkol dito? Marami na kasi siguro minsan may mga tao, may mga Muslim na napakaganda ang kanyang pag-uugali. Sa iba, may mga tao na kung saan nakikitungo ng mabuti sa pamilya, kaibigan, napakamalaki yung estado ng buhay niya sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah. Siya yung tao na laging nagdarasal ng 5 beses isang araw, laging nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at mayroong pang dagdag, mayroong pag-aayuno na sunnah, karagdagan sa mga pag-aayuno, nagbibigay ng mga sadaka. Kung titignan mo ay saludo ka sa kanya dahil sa mabuti niyang mga gawain na mga nabanggit natin. Pagbigay ng sadaka, pakikitungo ng mabuti sa kahit sino, at ang kanyang pag-uumra, pag-hajj, pagbabasa ng Quran, pagtulong sa kapwa, lahat. Diba? Pero nakakaligtaan niya sa isang banda ay siya ay hindi makatotohanan at hindi siya makatao at hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapitbahay. Mga kapatid, ang ating relihiyong Islam, pumasok tayo na kumpleto. Huwag yung ginagawa mo ang ibang parte ng Islam na pagiging mabuti, nag-hajj, nag-uumra, nagbabasa ng Quran, laging nagdarasal, lahat ng mga mabubuting gawain, pero may mga ibang aspeto o ibang banda sa kanyang buhay na hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa iba, lalong-lalo na sa ating mga kapitbahay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran. Ito, nandito ito.
sa Suratul Nisa para siguro magbigay linaw sa atin lahat kung paano ang ating relihiyong Islam ay inaatasan ng bawat isa sa atin na maging mabuti sa lahat ng anggulo, ng aspeto ng kanyang buhay. Ano ang sinabi ng Allah sa Suratul Nisa, verse 36? Okay, 35 to 36 ba ito? O tama? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب man kana mukhtalan fakhura. Subhanallah. Katotohanan si Allah ay hindi niya mahal. Hindi niya kinalulugdan. Ayaw niya sa mga tao na mapagmataas, mga hambog, mga makatampalasan, mga nag-aapi sa kapwa, hindi makatotohanan sa kanilang buhay at pakikitungo sa kahit sino. Mga kapatid, tignan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya dito. Pinag-utusan tayo. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Alam natin yan. At ito ang pagkaiba natin sa ibang mga relihiyon. Ang relihiyong Islam ay pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, na siya si Allah. Siya ang Allah na hindi kailanman tayo dapat magtambal. Takot, pagmamahal, pananalig, pagtitiwala, lahat ng anumang uri ng gawain ng puso na pagsamba ng mga nabanggit na natin at bukod pa dyan, kailangan inaalay ito sa Allah. Hindi katulad ng iba naniniwala sa Diyos, pero minsan sila ay nagtatambal. Pumupunta sila sa ibang mga tao, sa ibang mga bagay, nagsusumamo, nag-aalay, minamahal nila kaysa sa Diyos. Samantala ang Muslim tayo, siya ang Allah, ang dapat tunay na mahalin, tunay na dapat katakutan, tunay na dapat laging alalahanin, tunay na dapat pagkatiwalaan, dahil siya ang Diyos na dapat sambahin. Kaya sinabi niya, sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pagsamba, na huwag kayong magtambal sa Kanya. Any form of association to Allah or something that a thing or an animal or everything that you compare them with Allah, this is a form of shirk. And it is one of the great severe sin ever na dapat nating itong dapat ay umiwas. Dahil ang sinumang tao na mamatay sa oras na siya ay nagtatambal sa Allah, siya ay mushrik, siya ay kafir, wa huwa mukhalidun finnar. Sino man ang tao na namatay sa oras na siya ay sumasamba, nagsusumali o nag-aalay o naniniwala, kinatakutan, mas minahamahal niya kaysa sa Allah, ang tunay na nag-isang Diyos, ang sinumang mga bagay o mga ribulto na pinapaniwalaan niya na nag-aalay siya, o siya ay nagtatambal sa Allah na hindi napatawad ng Allah na namatay sa oras na siya ay namatay sa oras na yun, siya ay namatay na mushrik, na kafir, na doon siya, ang kanyang paroroonan ay ang nagliliyab na apoy sa araw ng impyerno. Waliya'udhu billah. Wala tushriku bihi shay'a. Ash-shirk akbar wa a'zamu dhanb. Pinakamalaking karumal-dumal na kasalanan ng tao ay ang siya
ay magtambal sa Diyos. Pangalawa, ipinag-utos dito ng Allah, wabil walidaini ihsana. Pakitunguhan ninyo ang inyong mga magulang ng mabuti. Mahalin, arugain sila, respetuhin sila, mahalin sila, sundan sila sa kanilang mga payo, sa kanilang mga pag-uutos. Maski ako ay Muslim, pero ang magulang ko ay Kristiyano o Hudyo, dapat ko silang sundan, arugain, mahalin, respetuhin, bigyan ng paggagastos sa kanila, pag-aaruga, pero doon lang. Kung sasabihin sa akin ng magulang ko, nagagawa ako ng pagtatambal sa Allah, o wag ako magdasal, wag ako mag-ayuno, o gumawa ng kasalanan, sorry po, nay, tay, sorry mami, daddy, no. Bawal po yan sa akin, dahil dyan lang po kayo, mas nangingibabaw at mahal ko ang Allah, ang aking tagapagligtas, ang aking kaligtasan ay nakaalalay sa Kanya, ang aking tunay na Diyos, pero inaatasan ako mahalin, respetuhin kayo, hanggang doon lang, sundin kayo sa tama. Pero kung ako ay uutusan ninyo ng kasalanan, hindi ako dapat sumunod sa inyo, dahil ako ay magkakasala at kinatatakutan ko ang Allah na siya ang Diyos ko na dapat kong sundin, na pinag-utos niya sa akin na makitungo ng mabuti sa inyo at sundan kayo sa kabutihan. Pero kamalian, khalas, I should not follow you. Doon lang ang limitado. Kasi ang buhay natin, siya ang Allah. Galing tayo sa Kanya, doon tayo babalik. Okay, mga kapatid, ang punto natin dito ay tungkol sa mga kapitbahay, pero itong aya na ito mahaba. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِذِلْ قُرْبَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِلْ قُرْبَى. وَبِذِلْ قُرْبَى. Ano itong وَبِذِلْ قُرْبَى? Pakitunguhan ninyo ng mabuti ang inyong mga kamag-anak. Allahu Akbar. Look at this. This is a challenge to humanity and to those people who are not in this religion. They don't belong to this religion, Islam. It's about time for you to think deeply and ponder and to rectify your belief. You know, Islam teaches all what is good. Islam is the perfect and best religion ever Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to humanity. No other religion except Islam, that this Islam will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because all spheres and aspects of our daily lives deal with Islam. Look at this beautiful verse in the Holy Quran. Allah teaches us how to be good to our parents, to worship Allah alone, and to be good, treat well our relatives. Batid nyo ba na pag sino ang tao na nakikitungo ng mabuti sa kanyang kamag-anak, ay sila yung mga taong ipinagpapala? Dumarami ang mga biyaya ng Allah sa kanya, napapahaba pa ang iyong mga buhay dahil sa pakikitungo ng mabuti sa magulang. At ang tao na siya ay nagtakwil sa kanyang magulang, si Samaranaw na initulak yan, so tungan na iniyan. So mga tawa, panunulak sa ikutungan na iniyan, nasiran so mga tao, di bakas lang sa maliwanag. Nga bakit? Bakit? Kasi sinabi mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Ang sino mang pumutol ang kanyang ugnayan sa kanyang kamag-anak ay hindi makakapasok sa paraiso. Ya Allah, subhanallah. Dapat tayo makitungo sa kamag-anak? Yes. Ang kamag-anak, yung kapatid, pinsan ng tatay mo at ng nanay mo. Yung mga pamangkin niya, na mga pinsan mo, yung mga tito at tita nila, yun yung mga sinasabing karaba, mga kamag-anak, na dapat pakitunguhan sila ng mabuti. Respetuhin sila, at ganun din pag sila ay nagbisita sila sa akin o nagbisita sila sa atin, pakitunguhan ng mabuti. Karapatan nila yun. At yan ang pag-utos ng Allah sa atin. Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal yatama, pakitunguhan ng mga mabuti, itong sino? Itong mga sila na mga ulila. Mga taong ulila o mga batang ulila na namatay ang kanilang magulang, na sila ay nasa musmos na gulang o wala sa tamang edad.
Sa Islam, ang bata na namatay ang kanyang ama ay sila yung mga yatim. Yatim is a singular and plural is yatama. Plural yun. Ibig sabihin mga aitam. Ibig sabihin mga ulila. Ang bata na namatay ang kanyang magulang na ang batang ito ay wala sa wastong gulang, hindi umabot ng the age of puberty, hindi nagkadalaga yung babae, yung lalaki na bata, hindi pa siya hindi siya nagka-reach ng 13 to 14 years old. Below that, sila yung mga yatim. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinong makitungo o mag-alaga ng bata na siya ay ulila, ana wa huwa kahataini fil jannah, ako at siya ay makakasama ko sa paraiso. Allahu Akbar. Napakalaki ng gantimpala yaong tunay na nag-aalaga sa mga bata na mga walang magulang. At ipinagbabawal na diniinan ng Islam ang kunin at hamakin at kunin ang karapatan at yaman ng mga batang mga ulila. Dahil para kang kumakain ng apoy sa iyong tiyan at ito ay napakalaking kasalanan sa Allah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yatim. Namatay ang kanyang ama ay siya ay nandun pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Namatay ang kanyang ina na siya ay nasa 6 na buwan, na 6 na taon nung sila ay galing sa Madina sa Yatrib. At namatay ang kanyang ina si Amin nandoon sa lugar na sa Abwa sa pagitan ng Magka at saka Madina. So ipinagutos po ng Islam na makitungo tayo sa mga ulilang mga bata. Kahabagan sila at bigyan ng awa. Ganon din sinabi ng Allah, pakitunguhan ng mabuti ang mga masakin. Jam'u miskin. Ang masakin, sila yung mga mahihirap, mga dukha, na kahit isang tuka. O makakain sila, nahihirapan sila sa buhay nila. Mga kapatid, ikaw na binyayaan ng Allah ng yaman, magpasalamat ka dahil ikaw ay hindi ka sinubukan ng Allah na mapabilang sa mga ganon. Na namamalimos, na humihingi. Alam mo minsan ganon, yung may humihingi tayo, may humihingi sa atin, tapos unang pumapasok sa utak natin, yan na naman si Tarangni, yan na naman si humihingi. Astaghfirullah, dapat tanggalin natin yun. Kung bakit sila nakakapaghingi ay dahil sa sobrang tindi ng hirap. Maliban na lamang kung sino yung mga humihingi na makakapalang mukha na ginagawa nilang business ang paghihingi, sa araw ng paghukom sila walang mga mukha. Dahil dapat tayong humiling diretso sa Allah. Bawal sa Islam na humihiling tayo sa mga tao ng ating mga kailangan, ng ating mga pasanin. Dumiretso ka sa Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pag sila ay nagtanong sa akin, O Muhammad, ako ay malapit sa kanila. At uduuni astajib lakum. Humingi kayo sa akin, diretso sa akin, ibibigay at ipagkakalog ng Allah. Huwag ka humingi sa katulad mo na tao na sila din ay miskin na katulad mo. Ipinagbabawal po yan. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang kamay na nagbibigay ay mas kainam-inam kaysa kamay na siya ay nakapalad na humihiling. Dumiretso ka sa Allah. Kung may pangangailangan ka sa tao, dumiretso ka sa Allah, maaari ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na siya ang dapat magbigay sa iyo, minsan bigla na lang siyang magbibigay sa iyo, na hindi ka humingi sa kanya. Bakit? Pinaramdam ng Allah. Nagbigay ang Allah ng taufik sa tao yung para ikaw ay bigyan. Pero pag ikaw humingi sa isang tao, minsan magsasawa sa iyo yung tao. Lalo na kung 2, 3, 4 na beses humihiling ka sa kanya, pang-apat, magsasawa na yun sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, doon ka sa iba, wag lang ako ang nakikita mo. Tao kasi yan eh. May limitado lang siya. Hindi lahat ibinibigay sa'yo. So, ang mga masakin, bigyan sila ng habag. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Kabigyan ng habag, kaawaan ninyo ang nandito sa kalupaan, bibigyan kayo ng Allah ng habag. Ang nasa langit na siya ang Allah ang magbibigay sa inyo ng habag. So mga kapatid, si Propeta ay miskin. Si Propeta ay mahal niya ang mga miskin. Kung bakit may buwan ng Ramadan, para yung mga mayayaman, maramdaman nila na ganito pala magutom ng mga tao na minsan hindi makakain. So it's about time for us this month of Ramadan to take care and give and share to one another
especially in this holy blessed month. Dahil napakalaki ang gantimpala ng gagawin nating mga mabubuting gawain. Okay, so sinabi dito, pakitunguhan ng mabuti ang mga miskin. Mayroon silang karapatan. Sila yung dapat bigyan ng zakah. Sila yung dapat pakitunguhan ng mabuti. At sinabi rin ng Allah, wal jari dhil qurba. At sila yung mga kapitbahay natin. At dyan tayo ngayon, hihinto dahil tapusin na natin itong ayan na ito kasi ang ganda ng ayan na ito. Wal jari dhil qurba, yung mga kapitbahay ninyo, pakitunguhan sila ng mabuti. Although dyan tayo magfo-focus itong sandaling oras na natitira natin. Pagkatapos, wal jari dhil junub, wal jari dhil junubi, ibig sabihin ang kapitbahay na sila ay hindi mo kamag-anak. Yung una sabi ng Allah, wal jari dhil qurba, yung kapitbahay mo na kamag-anak, at saka yung mga kapitbahay mo na sinabi dito ni Ibn Abbas at sa mga ibang mga ulama, mga mufassirin, na sila yung malayo na hindi mo kamag-anak pero kapitbahay. O di ba? Mayroon kang mga kapitbahay dyan, hindi mo nga kilala, di ba? Hindi mo kamag-anak, Kristiyano, o Diyo, o Muslim, o Maranaw, na Maranaw ka na hindi mo kilala, o Maranaw ka, tausog siya, hindi mo kilala, hindi mo kamag-anak, pero kapitbahay mo siya, pakitunguhan sila ng mabuti. Sabi at pag-uutos ng Allah, wasahibi bil jamb, at sino yung mga rafiq, pakitunguhan ng mabuti, yung mga kasama ninyo, yung ibang ng mga pantas, sinabi nila dito ay, yung mga kasamahan niyo sa kasambahay. Kasama ninyo sa bahay. Yung mga nagtatrabaho sa inyo, yung mga helper ninyo, o di kaya yung mga tunga ninyo, mababalingar ka, no? Yan, pakitunguhan sila ng mabuti. At yung iba, yung sahibu fi safar, yung mga kasama nyo pag kayo ay naglalakbay. Di ba? Pag naglalakbay tayo, minsan may mga kasama tayo, pakitunguhan sila ng mabuti. Wabni sabil, at yung mga tao na sila ay nandoon sa pakitunguhan sila sa mabuti, yung mga tao na sila ay naglalakbay, na mahihirap, na stranded sa isang lugar, walang makain, walang kamag-anak, walang pamilya, patuluyin sila, pakitunguhan sila ng mabuti, pamamalakat ay manukom, at kung sino yung mga tao na sila ay naging halal sa inyo, halimbawa yung mga sa kapanahunan noon na sila ay nakikitira sa inyo, na kumbaga ay dapat silang pakitunguhan ng mabuti. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Katotohanan si Allah, ang Allah hindi niya mahal yaong sila, yaong tunay na nagmamataas, mga walang habag, walang awa, at yung mga mahambog sa kanilang sarili. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ang kapitbahay. Kasi ito ang dapat siguro malaman ng bawat isa sa atin, dahil ang dami-dami na mabuti at mabuti tayo, mabuti ang pakikitungo natin sa iba, napakabait natin, nagbabasa ng Quran, nagdarasal, pero napakapangit ang ugali sa kapitbahay. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 marat sinabi ni Propeta. Anong sinabi? Alladhi yu'dhi jara. O pinapahirapan niya ang kanyang kapitbahay. O nagbibigay disturban sa kanyang kapitbahay. O tinatanggalan ng karapatan ng kanyang kapitbahay. Sabi ni Propeta, katotohanan, sumusumpa ko sa Allah, hindi ganap na mananampalataya. Hindi mananampalataya. Sino? Yaong siya na hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kapitbahay. Yaong siya na salbahe sa kanyang kapitbahay. Yaong siya na nagbibigay ng stress at problema sa kanyang kapitbahay. Allahu Akbar. Where you can find this? Only in this religion, Islam, mga kapatid. Tinuturuan tayo na maging mabuti, ang mabuting pag-uugali, ang mabuting pakikitungo sa kahit sino, at lalo na sa ating mga kapitbahay. Bakit? Batid nyo ba na may hadith din si Propeta sallallahu alaihi wasallam fi marawahu fi hadithin sahih, na sinabi niya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu yusini Jibril fi ma'na fi hadal hadith. Kanina lang binabasa ko, nakalimutan ko ito yung mata ng hadith na yun, no?
ma yazalu yusini Jibril hatta danantuhu annahu sayurithu. La ma yazalu ma yazalu yusini Jibrilu biljar. Yun ang isang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay patuloy na nangangahulugan na si Jibril ay dumarating sa akin na akala ko, sabi ni Propeta, sabi niya na akala ko ay darating siya sa akin na magbibigay ng kahalagaan na pati ang aking kapitbahay o ang kapitbahay na ito ay dapat siyang bigyan ng mana. Tingnan mo kung gaano ka-importante pakitunguhan ng kapitbahay. Hindi nga sinabi ni Jibril kay Propeta Muhammad na kailangan magmana ang kapitbahay mo, pero ang sinabi ni Propeta Muhammad na ang ibig sabihin niya, si Jibril ay laging dumarating sa akin at laging siyang nagsasabi sa akin na pakitunguhan ng mabuti ang aking kapitbahay hanggat akala ko, sabi ni Propeta Muhammad, ay sasabihin niya sa akin na magkakaroon ng warith, magkakaroon ng pamana o mana ang iyong kapitbahay. Subhanallah. Kapitbahay mo, bibigyan mo ng mana? Hindi, siyempre, di ba? Pero yun sinabi ni Propeta at yun ang pinakamalapit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga kapatid, pagpapahalaga sa kapitbahay. Mayroon ding hadith si Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi niya na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'na fi hadha al-hadith yudhkaru anna fulana bikathrati salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi illa annahu yu'dhi jarahu. La hawla wa la quwata illa billah wa a'udhu billah. Yu'dhi jarahu bilisanihi. Allahu Akbar. Wallahi mga kapatid, hadithun sahih. Ano ito? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa kanya na mayroong ika na isang babae na ang babaeng ito ay sinasabing maraming mabuting gawain sa pagsasala ng 5 beses isang araw, sa pagbibigay ng mga kawang gawa, ng mga sadaka, nagbibigay siya. At ganun din sa kanyang mga siyam, sa kanyang pag-aayuno. Ngunit, sabi ni Propeta, nasabi na nabanggit dito, maliban na lamang na ang babaeng ito na nabanggit na maraming mabuting gawain sa pagsasadaka, sa kanyang sala, pagpapatira pa at pag-aayuno, ngunit ang diferensya sa kanya ay siya ay yu'dhi jara bilisanihi. Ngunit siya ay masyadong salbahe, hindi mabuti ang pakikitungo sa kanyang kapitbahay o di kaya ang kanyang dila. Itong dila na ito, wallahi napakadelikado ito. Ang kanyang dila ay nagbibigay stress, nagbibigay problema, nagbibigay pabigat, nagbibigay ng sama ng loob. Ang babaeng ito sa pamamagitan ng kanyang dila na pakikitungo sa kanyang kapitbahay. Ano ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung nabanggit ito sa kanya? Yudhkar annahu fulanan kada wa kada. May isang babae na ganito siya, na napakabuti, lahat-lahat ganito. O Propeta ng Allah, ngunit ang problema nga lang sa kanya ay hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kapitbahay niya, lalong-lalo na sa pamamagitan ng kanyang dila. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Siya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski gaanong kabuti ang lahat ng mga ginagawa niya, pero hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kapitbahay at lalo na sa pamamagitan ng kanyang dila, siya ay sa imperno. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi mga kapatid, tignan natin ngayon ang sarili natin. Paano ba tayo makitungo sa kapitbahay? Maging makatotohanan tayo. May mga tao kasi na ang dami ng gawain niyang mabuti na pagsamba sa Allah, pero nakakalimutan niya ang isang anggulo ng buhay niya
na maari ito ay siya ay makapasok sa impyerno. Ganun din, minsan may mga tao na napakabuti, daming binibigay ng sadaka, lahat ginagawa, pero salbahe siya sa magulang niya. Ano pa kaya kung ikaw ito nga sabi ni Propeta Muhammad, salbahe ka, hindi mabuti pakikitungo mo sa kapitbahay. Ano pa kaya kung ang tunay mong magulang? Ano pa kaya kung totoong kamag-anak mo? So, ito yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa sumunod na hadith na ito, waqila aydan yudhkar anna fulanan qillatun fi salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha walakinnaha la yu'dhi jara wa kana yatasaddaq. Allahu akbar. Kana yatasaddaq wa la yu'dhi jara. فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم حيث أنه قال هي في الجنة. Ya Allah, gawin mo ang aming mga kababayan at ganun din kami natanggapin mo sa iyong paraiso. Sabi ni Propeta na nabanggit dito sa hadith na ito, mayroon din ika na isang babae na siya ay hindi tanyag at hindi kilala at hindi marami ang kanyang pagpapaterapa, ang kanyang pagdarasal, ang kanyang pag-aayuno at ang kanyang pagbibigay ng mga kawanggawa o sadaka. Ngunit siya ay nakikitungo ng mabuti na nagbibigay ng sadaka sa mga taong dumadaan sa kanya at siya rin ay babae na maingat ang kanyang dila at hindi nagbibigay problema pabigat sa kanyang kapitbahay. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qila laha hiya fil jannah. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay doon sa paraiso ng Allah. It's about time for you to correct yourself. It's about time for you to think of how is your relation to your neighbor, di ba? Kasi alam natin sarili natin eh. Alhamdulillah, maski meron akong kapitbahay, pero hindi ako pabigat at hindi ako nagbibigay dulot problema sa kanya. Hindi kami close, okay lang yun. Hindi kami close eh. Hindi ako civil kami. Okay yun. Goodbye, good bro. Maging civil ka sa kapitbahay mo. Yung wag mo siya ipahamak, wag kang magpahamak, wag kang magdistorbo, wag mo siyang distorbohin, maski hindi kayo close. Hindi kinakailangan na bisitahin mo siya lagi, hindi kailangan bigyan mo siya ng pagkain lagi, hindi. Kasi bawat isa may privacy, bawat isa may kanya-kanyang mga personality. Malay mo, yung kapitbahay mo na yun, hindi mahilig ng bisita. So, ba't ka pupunta, di ba? Importante, hindi ikaw nagiging pabigat sa kanya na sumasama ang loob niya sa'yo o di kaya masyado kang madaldal, masyado kang marites, masyado kang naglilibak sa kanya o di na ayang gabuto tulikan so siringan ka. Walia'udhu billah. So, yung lagi mong pinapakialaman yung kapitbahay mo. So mga kapatid, sana sa mga puntong ito na pulutan natin ang aral. Alam nyo kung sino ang mas may karapatan sa atin? Ang ating mga kapitbahay. At ang mga kapitbahay, yusamma al-jar, al-jiran, lahu thalathatu anwa o thalathatu hukuk. Ang mga kapitbahay ay may tatlong uri o di kaya may tatlong uri na karapatan at meron ding isa o merong dalawa na karapatan. Una, na may tatlong uri ang karapatan na siyang pinaka-importante na dapat mong alagaan na ito ay inaatasan tayo ng ating relihiyong Islam na makitungo na mabuti sa kanila ay una, kapitbahay mo siya na Muslim at kapitbahay mo siya na kamag-anak mo. Sila, yung mga yan, ay may tatlong karapatan sa iyo. Anong karapatan una? Karapatan niya sa iyo na kapitbahay ka niya na makitungo ng mabuti. Naging dalawa ang karapatan niya sa iyo dahil siya rin ay kamag-anak mo na dapat mayroon kang bigkis na mabuting pakikitungo sa kanya. At pangatlo ay kapitbahay mo siya na siya ay Muslim.
So tatlong karapatan niya bilang kapitbahay, kamag-anak at Muslim. May kapitbahay naman na ang karapatan lang niya sa iyo ay dalawa. Sino yun? Kapitbahay mo siya na Muslim na hindi mo siya kamag-anak. So dalawang karapatan niya sa iyo. Ang karapatan niya sa iyo ay makitungo ka ng mabuti bilang kapitbahay mo. Pangalawa ay makitungo ka ng mabuti sa kanya dahil siya ay Muslim na hindi mo kamag-anak. At ang isa na nag-iisa na karapatan ng isang kapitbahay mo ay kapitbahay mo na hindi siya Muslim at hindi mo rin siyang kamag-anak, ngunit patuloy na makitungo ng mabuti sa kanya dahil ang karapatan niya sa iyo ay bilang kapitbahay niya na pakitunguhan ng mabuti at makisama ng mabuti at huwag mo siyang ipahamak o huwag mo siyang isturbuhin at huwag kang maging pabigat sa kanya dahil yan ay karapatan niya yan sa iyo. So ngayon mga kapatid, paano tayo makitungo sa mga kapitbahay? Nakuha na natin kung ano yung mga karapatan nila, nakuha na natin yung mga sino yung mga kapitbahay natin at ilang klase yung mga kapitbahay natin. Nakuha rin natin itong turo ng aya na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong magtambal sa kanya, makitungo ng mabuti sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak, sa mga miskin, na mga mahihirap, at ganun din sa mga taong naglalakbay, at ganun din sa mga anak ng mga ulila, o mga ulilang mga bata, at ganun din sa ating mga kapitbahay, at ganun din sa ating mga kasamahan, kasambahay, o di kaya yung mga taong nakasama natin sa ating paglalakbay. Ngayon, paano ka makitungo sa iyong kapitbahay? Una, ang mabuting pakikitungo sa kapitbahay ay ladayka wajhat talak. Mayroon kang may mainam o mayroon kang maaliwalas na pagmumukha sa kanya. Hindi mo na nga siya binibisita, pero makita kayo sa daan o sa bahay nyo, magkasalubong kayo, assalamualaikum, at ikaw ay ngumingiti. Hindi yung maasim. Hindi maasim ang mukha mo, yung ngumiti-ngiti ka. Assalamualaikum, kefal hal ya abarayan, kefal hal ya umurayan, yan, ganyan. Makitungo ka, kumusta ka, ina ni Kuan, ni Rayan, ama ni Rayan, ano kayo, kumusta, ano nangyari? Sapat na yun. Mabuti. Pangalawa, huwag mo silang istorbuhin sa kanilang privacy. Kung ikaw mismo meron kang gusto sa privacy mo, ganun din siya. Bawal na bawal kang nagiging matulik. Bawal na bawal ka na nagiging chismoso. Bawal na bawal ka na nagmamanman sa kanya. Bawal na bawal ka na sumisilip sa kanya. Bawal na bawal ka, napakalaki pang kasalanan mga kapatid, astagfirullah, sa isang hadith na nabanggit, pinakamalaking kasalanan din na kasama sa kabair o dunub ay ang kapitbahay na matanda na siya, tapos ay nagkaroon pa siya ng kanyang secret affair doon sa kanyang kapitbahay. Kasi ang kapitbahay mo, yan yung dapat pagkatiwalaan mo. Maski sinasabi mo kamag-anak mo, kapatid ko, malayo naman siya sa'yo. Pag ikaw na heart attack, pag ikaw ay may emergency, sinong unang tatawagin mo? Di ba kapitbahay mo? So kailangan makitungo na mabuti sa kanya. Yung kapitbahay mo, maski sa pakikinig sa Quran, alam natin gusto-gusto natin makinig sa Quran. Pero yung tama lang na hindi naririnig sa kabilang bahay, lalong-lalo na dyan sa Marawi, lalong-lalo na dyan sa Maynila, sa Pilipinas, sa kahit saan mundo na nandun ka. Minsan kapitbahay mo lang ang pagitan ninyo ay isang dingding. Huwag kang makinig sa anong mga usapin nila, anong mga chismis, anong meron sila. Respetuhin mo sila at bigyan sila ng galang. At pag ikaw ay may naluto na pagkain, minsan magbahagi ka naman. Magbahagi ka sa kanila. Kasi isa yan sa pinakamabuting asal ng pakikitungo sa ating mga kapitbahay. Ayon din sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Ang sino mang naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom
ay makitungo ng mabuti sa kanyang kapitbahay. Mayroon ding hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ewan ko ba yun? Ngayon ko lang naalala pero nawala agad. Yung hadith na yun na patungkol din sa kapitbahay na paano tayo makitungo sa kanila ng kabutihan dahil ito ay isa sa pinaka maaya at pinakamalugod na kalugod-lugod sa Allah na makitungo sa ating lalo na sa ating mga kapitbahay. So, sana mga kapatid sa mga sandaling ito, nabigyan po natin ito ng linaw, nabigyan natin ito ng punto na wag lang yung akala natin nagdarasal na tayo, perfecto na tayo sa ating, alam natin hindi tayo perfecto sa pagsamba. Yung akala natin ang dami-dami na natin nagkagawang kabutihan, pero nakakalimutan natin sa Islam, sa isang saglit, sa isang banda, na hindi mabuti ang ating pakikitungo sa ating mga kapitbahay. Maski siya ay Kristiyano, Hudyo, pakitunguan sila ng mabuti. At yun nga, nabanggit natin kung paano tayo makitungo ng mabuti sa ating mga kapitbahay. At ito ay tunay na ipinag-atubilin sa atin ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na makitungo ng mabuti sa ating mga kapitbahay. Yun nga, bago tayo magtapos, sabi sa hadith, ngayon ko na lang naalala, fi mama na fi hadal hadith, ay hindi naniniwala sa Allah o hindi mabuti ang pakikitungo sa kanyang kapitbahay na siya ay natutulog at ang kanyang kapitbahay ay gutom. La hawla wala quwwata illa billah. Mga kapatid, busog na busog ka pero kapitbahay mo, hindi mo man lang siya mabigyan ng pagkain. Ado, mga luksakan, mga pagariakan. Sa katanwa mga maranaw na mata na miyaka piya-piyasok yan, giginawa yung mga lukustano. Giginawa isong mga lukustano na pagkatanudan tanwa na yun mapanultul ta kagi na kaya masanta. So inakanabae na miyak kalala ako ayap ipatinda yan. Nagita miyak kalala ako din na sulabay, o di na biyubog, o di na kiuning, mga lapat na mapasad na inuit ko siringan. Inuit ko mga tungan Igirakuan na piya tungan nga amawatan na inuit sa giyang upang makasaraya na piya kiwitan ko na sa lilod na malalapat abakas, kiuning, udang, barang-barang na pagkain ng mga mamis na tanto to ay pagkapi ginawa. Kapag dawan wag matano agama Islam na gito ando man ay mabaloy tano aladyawan ang mapiaso parangay tano. Na miya kapepe kasi siringan sa mga loks tano. Wala silang may luto na anong pagkain maliban sa mabibigyan ng pagkain yung kapitbahay niya. Tulog pa sila, tutuking pag no, si ka di samad, si Inay Kuan, si Inay Rangkalbi, andes kanyan, alakaangan yan, nukanwanan, kate sumyalutoy inabay, na mabaya-bayagad na gimambu, no, salamat, balasangan wala, pakasuldungan wala sa surga. Pakikitungo ng mabuti sa ating kapitbahay. Lalong-lalo na ikaw na Kristiyano, na mayroon kang kapitbahay na Muslim, respetuhin mo ang mga Muslim. Huwag kang maglagay agad-agad na masama ang mga Muslim. Alamin nyo sila. Ikaw din na Muslim, na may kapitbahay na hindi Muslim, na Kristiyano, makitungo ng mabuti sa kanila. Kasi ang turo ng Islam ay pakitunguhan ng mabuti ang lahat ng kahit sino na tao. Kahit anong relihiyon. At lalo na kung ito ay kapwa mo Muslim. Sana po sa mga sandaling ito ay napulutan natin ng aral ang anumang ating naibahagi tungkol sa kahalagaan ng ating pakikitungo ng mabuti sa ating mga kapitbahay. Bigyan nawa tayo ng Allah ng tunay na kaalaman, pag-unawa sa ating relihiyong Islam, tanggapin ang lahat ng ating mga mabuting gawain sa mundong ibabaw na ito, pakitunguhan ng mabuti ang ating mga kapitbahay. Sa totoo lang, may hadith din ng propeta, pahabol ito, may hadith din ng propeta na isa sa pinakamabuti na pamumuhay ng isang tao ay magkaroon siya na mayroon siyang masakyan na mabuti, magkaroon siya ng kanyang asawa na masunurin sa kanya, mabuting pakikitungo sa kanya, matakutin sa Allah, at magkaroon siya ng mabuting mga kapitbahay na hindi nagbibigay istorbo sa kanya. Dahil sa totoo lang, pag nagkaroon ka ng kapitbahay na may problema, kapitbahay na hindi mabuti, kapitbahay na pabigat sa'yo, matanagya ka narakaan. Totoo. Ibig sabihin, walang katahimikan ng buhay mo.
kung magkaroon ka ng kapitbahay na masamang kapitbahay. Dahil isa, para maging mabuti ang buhay mo sa pamamahay mo ay dahil sa kapitbahay mo. So ang kapitbahay mo, alagaan mo ang kanyang yaman, alagaan mo ang kanyang dangal, protektahan mo ang kanyang dangal at ang kanyang privacy, at bigyan ng respeto sila dahil bawat isa ay may kanya-kanya tayong karapatan. Give what is due to Caesar. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.